Yeah. Alright. Good day sa inyo lahat. It's a rainy Wednesday today. Palis tayo ng bahay as usual at may dadaanan ako dyan sa may Lasal. Tara, let's. So may usapan kami ni Amit ngayon kasi kasama ko siyang pupunta ng BGC and it's a little bit gloomy today. The weather is gloomy. Pero hindi naman umuulan. Yung panahon na tagputik lang. Tagputik lang yung mga ganito no? Yung basa lang yung ground, hindi umaambon pero basa yung ground. At least hindi baha. Last night, I don't know if you've watched my video yesterday, yung end part. Baha. We had to reroute kagabi from yung dinadaanan ko na dumadaan ako ng Mandaluyong Circle palabas ako ng Makati Ave. Malalim yon. So at 1 AM nireroute nila yung mga kotse, kaya nag-EDSA ako kagabi. Medyo tumagal patuloy ako ng ilang minuto. Medyo nadagdagan tuloy ng around 15 minutes yung yung biyahe ko. Kasi halos lahat ng dadaan dapat ng Makati Ave nagre-route din. So kaysa naman maabala pa ako doon, nagre-route na rin ako. So dadaanan natin si Amit sa may LRT Taft dahil kaysa makita kami sa office, mapalayo ako kasi from my house, mas malapit na yung BGC. Tapos from his house, mas malapit ang sakayan ng LRT. So malapit lang din ako sa LRT station. So dadaanan ko siya dyan sa may LRT station at sabay kami na pupunta ng BGC. Matter of fact, it's just 1 PM. Actually, it's 4 minutes before 1 o'clock. 1 o'clock usapan namin. So I'm right in time. Ang meeting namin sa BGC ay 3:30 ng hapon. Medyo maaga. Client. Mas mabuti ng maaga kaysa late. You give that courtesy to the clients. Ang gloomy ng weather, no? Napaka-gloomy ng weather. So, pagkaliwa dyan ko nadadaanan si Amit. So, ewan ko lang kung si Amit ay on time. It's 12:58. He's supposed to be here. McDonald's sa may Taft Avenue. Ayun yung McDonald's sa harapan natin. We'll find out. So, siguro papasok muna ako ng parking ng McDonald's para antayin siya. Kung in transit pa si Amit. If not, sana nandyan na siya. Hello, sir. Amit, saka na. Dito na, sir, papaba ng LRT po. Sige. Dito ako sa parking lot ng McDo. Okay, sir. Okay, sige. Kakarating ko lang, sakto. Kaya nga, sir, nakita ko na kayo sa taas. Talaga? Kasi ngayon lang, wala pang 1 minute yata. Maga tayo. 3:35 meeting Pero mahirap kasi mag-parking doon Magkakalahating oras kami naghahanap ng parking sa BGC. Parang ito ay magandang negosyo rito, parking. No? Magkano lupa dito? Hindi, ang gagawin mo, bibili ka ng maliit na lupa. Tapos, lalagyan mo siya nung gumagalaw na parking. Ay, parang sa Mega Mall. Tapos, mag-hire ka ng mga driver. Halimbawa, di ba? Oo, parang valley. Halimbawa, nag-park ako sa building ng Ecopran, yung pupuntahan natin ngayon. Pag-park ko doon, may kukuha na ng kotse ko. Pwede, di ba? Pwede. Pagkuha niya sa kotse ko, ipapark niya. Pag aalis na ako doon, kukunin niya ulit sa akin. Ibabalik niya ulit sa akin. Di pwede, di ba? Ganon. Yung mga negosyante dyan, kunin niyo akong consultant. Dali. Marami akong ganyang idea. Pwedeng ganon. Wala lang akong puhunan talaga Yun talaga yung idea, mayaman tayo dyan. So magpapark kami ngayon sa Uptown Mall, which is a 5-minute walk to the building na pupuntahan namin. Na at least tawag nito magiging madali na para mamaya pagkatapos ng meeting makakain kami sa Uptown.
Kailan kaya magiging libre ang mga parking sa mall, no? Yung pag may binili ka, bumili ka naman ng worth 2,000, dapat libre na yung parking mo eh. Di ba? Business is business. Kung wala kang pinili, magbayad ka talaga ng parking. Pero kung may binili ka naman, bumili ka naman ng appliances worth 10,000, bayad ka pa rin parking. 20 minutes na kami naghahanap ng parking sa Uptown. Wala pa rin kayo makita ang parking. Mukha na kami stalker dito, yung mga naglalakad dito. Sisundan namin. Pumunta sa mga kotse nila. Tapos parkingan namin yung iiwan nilang parking. Okay, finally magpapark na kami. Ano oras na nandito, Meet? Mga 1:30, di ba? Oo. So 2:47 na. At ngayon pala kayo magpapark. So wakas. Meron kami naging game ni Amit. Nag-profile kami ng mga kotse kung sino yung unang aalis. Kung sino yung madumi, sino yung walang parking sa bahay nila. At tama ako. Malas yung inaantay namin. Bibili si Amit ng Ant-Ants. Hindi niya na kaya. Gutom na raw siya. So, maglalakad pa kami ng mga 7 minutes doon sa building ng aming meeting. Baka mag-collapse si Amit eh. Gutom na siya. May dala-dala akong payong malaki. Ayan o. Tapos tumigil yung ulan. O di ba, pretty? Ang pretty ng panahon. Doon yung lalakaran namin. Doon! Nakikita niyo ba yung building na puti sa kanan? Katapat niyan yung Eco Prime. Diyan kami galing. So, lakad tayo. Parang masarap maglakad dito ng ganito, no? Yung hindi gaano mainit. Saan mo nag-jogging dito? Ha? Saan mo nag-jogging? Jogging? Oo, dati. Nung hindi pa mabuilding to. Nandito ako kada madaling araw. After ng shift ko sa radyo, sa kabilang stasyon. Pero hindi pa ganito ka-building nun. Tumatakbo ko dito. Nagpa-park ako sa 9th Street. Araw-araw. Yan. Ito na yung puting building. Hindi pa pala yan. Meron pang isang kanto. Yun, nakikita nyo ba yung building sa kaliwa? Yung nandun sa likod. Yun, no? Doon kayo papunta. We've been walking for 5 minutes pero okay lang naman. Sarap ng BGC pag ganito yung panahon. Makulimlim pero hindi umuulan at hindi rin maaraw. Sarap maglakad-lakad. Ganito Singapore nito. Ito yung vibe ng Singapore. Ganito. Pero buong bansa. Maliit na naman Singapore. Pero ganito yung vibe ng Singapore. Kung anong vibe ng BGC, almost identical sa vibe ng Singapore. Modern, building, maayos, lang, yung traffic, wala gaano doon. Kasi meron silang subway. May mga train doon. So yung transportation system nila doon, maayos. Except for the traffic, ganito ang vibe ng Singapore. Tsaka yung Central Business District ng Thailand, ganito. Parang BGC. Andito yung paddle club, oh. Ayan. So may gym na kasama to sa loob, eh. May outdoor area na gym, tsaka paddle club. Manila Paddle Club sa mga naglalaro ng bagong sports ngayon. Ayan. May gym yan eh. Ang tagal na yung balak magtutropa sa day after pumunta rito para maglaro. Nag-inquire na kami. Nagka-GC na kayo para dyan. Napalitan na yung pangalan ng GC. Hindi pa kami nakakapunta. Yan yung original plan ng GC na yun. We're here. Ito na yung building na pupuntahan natin. Okay. Next time, hindi na talaga magdadala ng kotse, mag-grab na lang tayo, Mit. Hirap pag-parking dito. Calvario. So bali kami. Dahil hindi pala Eco Prime, Eco Tower pala. So ito yung Eco Tower. Ayan yung Eco Prime. Ha? Ito yung Eco Prime. Mali. Ito yung Eco Prime. Ito yung Eco Tower. Magkamukha lang sila. Tara. Punta lang, magkalapit lang. Tatawid lang ng kalsada. So nandito kami ngayon sa meeting room ng client meeting namin. Ganda ng meeting room nila. Pwede palang ganda mo ito. Pero ang tanong, kanino kayang kamay yun, no? Nakita ba? Ayun, no? Sa dingding. May nagtulak yan. May nagtulak niya, bumakat yung kamay. Ayun, no? Nakikita niyo pag ibakat.
Ito yung view sa labas. Nahingi tayong kape dito eh. Sana bigyan tayo. This is the view. Ayan. Ang dami pang ating parking oh. Ah, hindi. May mga papasok pa rin oh. Yun, oh. I don't know if you see it. Tapos na yung meeting natin. Babalik na kami sa mall. At excited na kaming kumain. Yung kape na binigay sa atin, yung kape ko, wala kasukal. Sobrang gutom ko kahit wala kasukal. Ininom ko na lang. Nahiya kasi ako manghingi. Ininom ko na lang. Tapos na yung meeting natin sa client. Masaya yung meeting. Nandito kami sa Nonos ngayon. At kakain kami ng pasta. Nauna ko na kaya ng Nonos sa Makati. So, naalala ko masarap yung pasta nila dito. Siya na masarap talaga. Charot. Baka gutom lang ako nun. Pero masarap pag-edit sa Nonos. Pag vegan ka, just like me, pwede ka magpa-customize ng pasta sa kanila. Inaalaw naman nilang pa-customize ng pasta. Pero meron na sila sa menu nila ng meron na silang vegan friendly yung penne with mixed vegetable. So hindi na kailangan magpa-customize. Tapos namin kumain ni Amit. Ito ang larawan ng mga taong busog. Lalo ko dami ko kinain. Yung big plate ng ng Nonos. Yung plate lang talaga yung big. Yung laman, hindi naman gano'ng marami pero sulit. Sarap. Uwi na kami. Back to the office na. Okay. Pwede na kami bunuin ng traffic sa EDSA. Iiwanan natin yung parking na pinaglaban natin kanina. Pinaglaban natin to. Let's go. Lalabas na po tayo ng parking. Oops, low clearance. Pukok. Untog yung antena natin. Lapit ng ceiling. Okay. So apparently, dito sa along JP Rizal, pag lumabas ka at kailangan ka dumaan from BGC, may iwasan mo yung congestion without going through yung pinaka-heart ng BGC. So technique ko ito ever since pag nagpupunta ako ng BGC, lalabas ako ng Kalayaan, tutumbukin ko yung JP Rizal. Yun nga lang, you are going to end up still in EDSA, which is, well, given naman ang congestion ng EDSA talaga, ano yan eh, top notcher yan eh. Grabe yung biyahe namin. Ilang oras tayo biyahe? Parang 2 hours na. 2 hours mula BGC. Papunta rin parang 2 hours din kami pati paghahanap ng parking. Oh my God, 4 hours para tayo nagpunta ng BGC ha. Grabe. Okay lang, productive naman. Nakakapagod lang sa traffic. Medyo yung mga taong araw-araw na buhay ito, no? Grabe yun. Hello! Hello! Umuulan na! Oh, bababagyo! So, finish na yung ating work. May mga iuwi tayong pasalubong dito. Kay Mami Ola dyan galing to. Pupunta naman tayo ngayon sa isang cafe bar dito sa may San Juan. Kasi andun si Chloe with her friends. So, I'm just gonna go there because it's my daughter's birthday. Birthday ng aking anak. So, pupuntahan natin siya. Nakakatakot dito sa basement parking namin. Scary. Charot lang. Hindi naman. Let's go. System activated. Alright. Parang plat yung gulong ko Wait na lang. Hindi naman. Dumudulas lang pala siya sa sa shiny surface. Parang hindi siya kumagat eh. Kala ko flat. So, I'm here na. Dito na ako sa bar kung saan kasama ni Klong yung mga friends niya. Pipiyan ko lang si Luis kasi invite ko siya para may kasama akong kwentuhan. Dahil syempre, iba yung generation. Ayoko namang nakikitawa ako sa grupo ni Klong. Although, very open naman sa akin si Chloe. But it's just that it's her day with friends. So, okay na yan.
Tara na, kaya tayo. Third floor to eh. So parang feeling ko walang tao dito sa bar na to. Parang baka grupo lang namin. Bakas na ulan. So tapos na yung birthday celebration ni Klong Klong. Ito sa Pang Luis, pinuntahan niya ako kasi wala akong kakwentuhan. Pang, thank you sa pagpunta. Thank you, Pang. Thank you. Tagal pa yan, Pang. Mag-aantay ka pa. Ha? Mag-aantay ka. Oh, yung mga bata, andun pa eh. Sige, Pang. Thank you. Ingat Pang, thank you Pang. So tapos na yung birthday celebration ni Klong Klong. Well, it's a simple dinner with her friends. At pinapunta ko lang si Luis dahil, you know, generational gap. Wala akong kakwentuhan. Para may kausap lang ako. So umuwi na si Luis. Si Klong is with her friends. Inaantay niya makapag-book ng Grab yung iba. Tapos yung iba ihahatid natin pauwi ng bahay. Hindi na ako nag-vlog habang nag-celebrate kasi it's Chloe's day. It's her thing. Ayaw kong mag-vlog doon na parang akin yung araw. It's really her. It's really her day. So yun. Pauwi na kami ng bahay ngayon at magda-drop off kami ng some of her friends. I think 2 or 3 of her classmates and friends. I-drop off namin. So, nasa bahay na tayo. It's Chloe's 21st birthday today. Siyempre hindi ko siya binlag kasi she invited very exclusive people. Just her inner circle. So, ayoko ma-intrude yun na vlog ako, no? Birthday niya. Magpapark lang ako ng kotse. Kasi wala sa akin yung susunod sa kotse. Magkapalit lang ako ng 2 kotse. Papalitin ko lang sila. After nun, aakyat ako at matutulog at papahinga. So, that's that. Dito ko natatapusin yung vlog natin for today. Thank you very much for watching me every day. Maraming salamat. Inaantok na ako. It's 3:30 in the morning. Umaga na ako sa labas. Pero okay lang. Ano naman, kumbaga, hindi man araw-araw ang birthday ni Glong. Naghatid pa kami ng mga friends niya. So, 2 of her friends. Mas mayroon pa dito sa bahay. Magagrab na lang. So, yun. So, bukas, mamaya, all day, may pasok siya. So, hindi ko alam if makakapag-mall pa kami after ng class niya. Bahala na. Well, anyways, all those years naman na nagdidiwang si Klong ng birthday niya, never naman kami dalawa nagkaroon ng anything na yung... Ano lang kami, lagi lang... parang... no drama, no frills. Happy birthday, nakiyakap. That's it. No? Wala kami yung... anything dramatic. Nagkakataon lang na na minsan, pinopost ko. Pinopost ko siya, just an appreciation for the daughter. That's it. Well, yun lang. Maraming salamat for... watching my day. If you wish to greet her happy birthday, just comment down below and greet her happy birthday. Maraming salamat sa panonood ng vlog natin. Thank you very much. You guys are awesome. Bye-bye.